Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Immaculate Conception Cathedral dito po sa Cubao, Quezon City, kung saan dito nakatakdang ilagak ang mga labi ni Senator Miriam Defensor Santiago na pumanaw kaninang umaga. At si Senator Santiago nga po ay binawian ng buhay sa ospital matapos ang 2 taong pakikipaglaban sa sakit na lang cancer. At dito po ay dito sa chapel kung saan nasa ibaba lang ng cathedral, dito po nakatakdang iburol ang mga labi ni Senator Santiago at ito po ang inantabayanan ngayon ng kanyang mga kaibigan, mga tagahanga na naririto ngayon, pati na po ang ilang mga miyembro ng media. At mag-alas 9 nga po kaninang umaga nang pumanaw sa kanyang pagtulog si Senator Miriam Defensor Santiago. Ayon po ito mismo sa asawa niyang si Attorney June Santiago. Matagal ding nilabanan ni Senator Santiago ang kanyang sakit na lang cancer taong 2014 nang ma-diagnose ang dating senadora na may sakit na stage 4 cancer sa baga. Sa ngayon ay inihanda na po ang kanyang mga labi para sa nakatakdang burol dito at inaasang magkakaroon ng misa ngayong gabi mismo. At pagkatapos po ng misa, ayon na rin sa mga mismong nag-aayos o nagpe-prepare po dito ay magkakaroon po ng public viewing. Napag-alaman din po natin na yung mismong burol ay yung unang mga plano, ililipat ito sa cathedral pero napagkasunduan po na sa chapel na lamang po ilagak ang mga labi ng senadora. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Duterte sa pagpanaw ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Sa payag ni Pangulong Duterte, sinabi niyang wala raw takot na nagsilbi sa bayan si Senator Santiago. Tumatak daw kay Pangulong Duterte ang sinabi noon ng dating senadora na inaalmusal lang niya ang mga banta sa kanyang buhay. Pinasalamatan naman ni Vice President Leni Robredo si Senator Santiago sa pagsisilbi nito sa bayan. Inspirasyon daw ang pumanaw na dating senadora lalo na sa kabataan at kababaihan. Nakiramay rin ang Korte Suprema. Nag-alay ito ng dasal para sa mga mahal sa buhay ng dating senadora. Ginunita rin ng mataas na hukuman ang mga naiambag ni Senator Santiago sa batas. Sabi naman ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na kilalang kritiko ni Senator Santiago, maalala raw niya ang dating senadora bilang isang articulate at perceptive na mambabatas. Iginit din niyang wala siyang sama ng loob sa senadora. Nagsisi naman daw si Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil hindi man lang daw siya nagkaroon ng pagkakataon na makipagkasundo kay Senator Santiago. Nung impeachment trial kasi ni dating Chief Justice Renato Corona ay umapila si Senator Santiago na i-contempt si Aguirre dahil sa pagtatakip nito ng tenga habang nagsasalita ang senadora. Gayunman, nagpapasalamat pa rin daw si Aguirre kay Senator Santiago. Si Senator Franklin Drillo naman, itinuturing daw na isa sa pinakamalungkot na araw sa kasaysayan ng bansa ang pagkamatay ni Senator Santiago. Anya, wala raw senador na makakapantay sa katalinuhan at dedikasyon nito. Nagluluksa rin sina Senator Chis Escudero at kanyang may bahay na si Hart Evangelista. Ang senadora kasi ang naging tulay ng mag-asawa para maging malapit sa isa't isa. Sa Instagram post ni Hart ay nahirapan daw siyang magpaalam sa itinuturing niyang ikalawang ina at numero 1 niyang protektor. Nagpayag din ng pakikiramay ang iba pang mga senador.